Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw, nandito na naman po tayo sa Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng The Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan ng ating program host na si Miss Camille Simbulan, ako po si Lara San Juan. Sa programang ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating unyon. At nag-feature din tayo dito ng mga natatanging marino na maaaring magbahagi ng kanilang journey at sea. Tayo rin po ay live sa Radyo Pilipinas World Service Facebook page, kaya shoutout po to all the members and dependents of AMOSUP. Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa mga importanteng aspeto sa buhay ng mga seafarers, lalo na kung sila ay on board o nakasakay sa barko. Ito ay ang kanilang mental health o kalusugang pangkaisipan. So tamang-tamang po ito sa ating mga tagapakinig na may asawa, magulang, kapatid, kaibigan, partner o kamag-anak na isa ring seafarer. Noong October 10 po, Webes, ay ating ipinagdiriwang ang World Mental Health Day. Kaya ang ating special guest ngayong araw ay isang licensed psychologist with extensive practice in the field of clinical, forensic, and industrial psychology settings. Siya rin po ay miyembro ng Psychological Association of the Philippines and an advocate for mental health. Currently po, siya ay Acting Chief of the Behavioral Science Division of the National Bureau of Investigation or NBI. Wow, okay. So kaya po ngayong araw, tayo po ay mapalad na makasama si Miss Robin Lumampay. Welcome po ma'am to Alagang Amoso. Good afternoon, Miss Lara, at sa mga marinong nakikinig sa atin this afternoon. Shout out kay Dr. Oka. Hello po. Okay, at ang buong bumubuo sa AMOSUP. Maraming salamat sa invitation ninyo at isang karangalan po. First time. Okay, so Yes, ma'am. It's also our pleasure, ma'am. So, para po sa ating topic, so very excited po actually ng ating seafarers. Talagang very relatable po ang ating topic for today, which is mental health. So, ang topic po natin is Mind Over Waves, Prioritizing Mental Health at Sea. So, Miss Rob, ano po ba ang mental health? okay. Mental health refers to our cognitive, behavioral, and emotional well-being, which encompasses how we think, feel, and behave. Okay. Kagaya niyan, sinabi mo na nagse-celebrate tayo ngayong month of October ng mental health awareness, or ito yung buwan na pinagdiriwang natin ang mental health. Bakit? Kasi para sa awareness and to support those who are mentally ill. So, kagaya niyan, sinusuportahan din natin yung kaisipang pangkalusugan ng mga members and their families or dependents ng AMOSUP. Yes, ma'am. Ano naman po yung importansya nito, ma'am? Lalo na po sa ating mga seafarers, yung mental health po. Actually, there is no health without mental health. Okay, so mahalaga to sa mga seafarers at sa lahat. Basically, lahat naman tayo may mental, may kino-consider natin meron tayong pangkalusugang kaisipan. Baliktad ba? Kaisipang yun. Anyway, important to in such a way na kasi ang pagiging marino, hindi to para sa lahat ng tao. Napakahirap ng trabahong ito. Madalas, nahihiwalay sa pamilya at on board sa pag nasa dagat ka,
halos puro tubig lang nakikita mo. You have to deal with different cultures. You have to deal with different people, different languages. So, it adds stress. Okay, work itself is stress. But it's more stressful to be working on that kind of condition. Siyempre, may condition pa, weather condition at sea, mahirap. So, both physical, emotional, psychological, and social well-beings are affected by this kind of work. Okay, ma'am. Ano naman po ang pangunahing mental health challenges po, no, na nararanasan ng mga seafarers po? Okay, just the same, all of us suffer from stress or we encounter stress on a day-to-day basis. Lahat ng klaseng trabaho, merong stress. Okay. Sa mga seafarers, which is, okay, I think we supply around 300,000 seafarers around the world. Is that right? About 25%? Yes po. So, okay. Ang pinakamahirap ang pinaka nangingibabaw dito na sakit na nakukuha nila apart from the stress, una muna kasi stress yan Tapos, pagkatapos niyan, pagka yung duration niya medyo humaba, then we go to adjustment disorder, to major depressive disorder. Eventually, nagkakaroon din yung iba ng post-traumatic stress disorder. So, these are the common mental health illnesses or challenges na nararanasan ng ating mga marino. Opo, very relatable din po para sa akin to, no, ma'am, kasi I've been an OFW po for 9 years. So, the first few years po talagang I feel like yun po yung mental health ko. Right, totoo yun. Homesickness. So, yung mga routine po na ginagawa natin usually dito po sa ating home country is hindi po natin, nati-change po yung routine natin and all, and pati po yung family members natin, namimiss po natin sila. So, sa iyong palagay naman po, ano po ang mga dahilan kung bakit madalas na hindi naman po nabibigyan ng pansin ang mental health ng seafarers? Okay, this is again, hindi lang sa seafarers, but in general. Okay, mental health kasi, ito yung kalusugan na halos nanineglect natin because hindi siya tangible, hindi nakikita. Okay, hindi rin, kahit yung doktor, hindi siya nakikita na on a regular pagtingin, okay? Pagka nagpakonsulta, unlike yung ibang sakit, nakikita mo na mamaga, may sugat. Pero when we go to mental health, when we talk about mental health, hindi mo siya nakikita nararamdaman. So, okay, kagaya na sinabi ko kanina, it's cognitive, okay. Parang hirap pong i-measure. Feel, behave. Okay. Yan yung unang-una nating tatandaan. Your mental health is basically how you think, you feel, and behave. So, kailangan tugma yun. Yung positive thought mo should bring you positive feelings, and then eventually, positive din yung behavior mo. So, bakit hinakakaligtaan? Okay, kasi nga, hindi nakikita. Nararamdaman, naiisip. Tapos, makikita mo na lang, bakit irritable siya ngayon? Diba? Or, okay, marami pang mga simptoma yan na akala natin normal, yung pala, it already affects our mental health. So, yun. Miss Lara. Yes, ma'am. So, marami rin po kami narinig na ganyan, no, na usually it's being like invalidated. Opo, na parang nalulungkot sila pero sometimes ang dali ding sabihin na parang hindi kaya mo yan, di ba po? So, we do understand po, no? So, especially when we speak to our seafarers, so parang sila kailangan lang nilang tiisin pero it's really affecting po yung kanilang mental health. So, right. Tama po, ma'am. So, ano naman, ma'am, yung mga hakbang po na maaaring gawin ng mga manning agencies or ship owners upang mapabuti ang mental health ng kanilang mga seafarers po? Okay. Again, we will start with awareness. Opo. Okay. Awareness kasi, kailangan alam natin kung kailan tayo magpapakonsulta.
Okay? So basically, pag aware ka sa mental health, kung ano ang mental health, kung paano pangalagaan ng mental health, alam mo ang mga simptoma na na kailangan mo pakonsulta. Like, for example, hirap matulog. Okay. Nag-iba yung diet. Walang gana sa pagkain. Walang gana sa mga usual niyang ginagawa. Nagwi-withdraw. Okay. Tapos, hirap din silang makisalumuha. Nag-isolate yun. Nagwi-withdraw, nag-isolate. So, those are some signs and symptoms. At pag naapektuhan na yung kanilang work, ibig sabihin yung functioning nila is affected. So, that's that time na kailangan ka na mag-seek ng professional help para hindi lumala. Okay. Yung hirap sa pagtulog, 2-3 araw, hirap ka matulog, tapos yon nagprolong, naku, maapektuhan na lahat ng ng gawa mo, 'di ba? Yung taong walang tulog, hindi rin makaka-focus ng maayos sa kanyang task or function. And chances are it follows kasi ang anxiety or mental illness on a basis na ito nga doon nagsisimula. So, ito yung mga una nating dapat malaman. Kaya yung mga captains usually or mga officers, we are giving them the mental health program or seminar so that they will understand their crew para rin maibsan or makita nila kung sino yung nangangailangan, ma-identify nila sa crew nila kung sino nangangailangan. Actually, maganda nga itong best practice, well, I consider it one of the best practice in our country. Sa PEME natin, require yung psychological evaluation. Kaya, ready. Pagkasampa ng mga seafarers, handa sila dahil, kumbaga, part of their check-up. Hindi lang physical check-up, but may psychological evaluation din. So, it's very holistic na handa sila physically and mentally pagsampa sa barko. Whereas sa ibang bansa, alam ko parang they submit themselves for evaluation, for mental evaluation every 2 years. Sa atin, kada kontrata ata eh. Opo. So, isa yon sa magandang pangangalaga para sa kalusugang pangkaisipan natin. Opo. Thank you, ma'am. Kaya believe din po ako sa mga seafarer po ng mga unang panahon. Yes. Kasi po parang hindi ko po ma-imagine na walang wifi. Exactly. Tapos parang sulat-sulat po ata before, ma'am. Oo, tapos matagal nila bago matanggap or masagot ng pamilya nila. Yung iba nga nagre-record pa ng mga cassette, tapes para lang may voice. Opo. Ayun, tapos papadala sa pamilya. Pero ngayon, equipped na yung mga barko ngayon with the Wi-Fi and all. Opo. So, they can check on their families, Opo. video calls and all. So, these are being connected. LDR, pero connected pa rin. So, it's a good transition to this technology. It really connects our seafarers back to their families. And isa rin po, may nakita rin po akong mga photos na may rin po silang basketball court on board. Oh yeah, that's right. Opo. Okay. Maganda yan. Kasi physical fitness is one of the activities na makakatulong. Okay, to lessen stress. Yes, po. Okay, to improve camaraderie and social relations dun sa kasamahan mo sa barko. Okay, so maganda. Ini-encourage yan. Meron silang, iba nga nagti-TikTok sa barko. Nag-exercise, basketball court, may gym, then yung yung mga barko na iba. So, they're trying to live a life there in the ship wherein kahit 20 lang sila. Yes. They try to live it the way they are. Kasi hindi lang naman puro trabaho tapos tutulog tapos duty ulit. So, that's very good yung promoting physical health and physical wellness yon. So, that's good. Opo, ma'am. So,
So ano naman po yung mga tips na maibabahagi niyo po sa mga seafarer para po mapanatiling maayos ang kanilang mental health po no habang nasa barko po? Okay. Alam ko yung mga seafarers natin, they're really resilient. Yes. Okay, resilient. Yung kanilang pagbabarko o itong trabaho na pinasok nila, hinahandaan nila yung sarili nila na talagang focus on work because this work will provide for my family, improve our lives and all. Kaya rin saludo ako sa lahat ng mga seafarers. Ito sila yung mga bagong bayani. Modern day heroes. Kasamahan ng mga iba pa nating kababayan na OFW. Sakripisyo, yes. Pero dun sa pagiging resilient nila, I think this is more of partly cultural among us Filipinos. Yes. Na even if nasa malayong lugar, they stayed connected. Okay, it's good also to take care of their bodies, like physical activity, sports, ano ba? They can do simple meditation. Yes. Okay? Prayers. Like, pag nag-change yung weather, meron kasi akong cousin na seafarers, kaya malapit sa puso ko yung mga seafarers. I think we have 3 in our family. And shout out kila Jo Marie kung nasan man sila. Ayun. Hindi sila they don't really give up that easy kasi pinaghandaan talaga nila to. Bata pa lang sila na alam na nila na ito yung tatahakin ko. And being able to be physically fit would mean or can eventually equate to mental fitness as well. Wala naman kasing hindi pwedeng puro mental health lang din. 'Di ba? So tamang pagkain. Right nutrition, wag sobra and wag anything sobra. Tapos sleep pa rin. So kailangan din 'yon. And so social, spiritual, yung pagpe-play ng basketball game and all, so that's spiritual. So marami tayong iba't ibang aspeto na tinitingnan upang mapalakas natin ang ating mental health on board. Opo. Thank you, ma'am. So paano naman po, ma'am, sa mga gustong humingi ng tulong para sa kanilang mental health? Saan po sila pwedeng tumawag or lumapit po, no? If meron din po kung mayroong free mental health consultation po. Okay, I know that AMUSUP caters telehealth and that includes psychological first aid. Parang ganun. Yung telehealth is MedConnect, if I'm not mistaken. So, they can reach out to the Siemens Hospital. Meron yan. At pwede rin yung mga captains nag-i-email yan doon sa MedConnect or telehealth. They can reach out if they are experiencing challenges in terms of their mental health. Opo. So, any other ma'am, you'd like to share na makakatulong po sa ating mga seafarers? Like stories or... Stories. Okay. Actually, etong mental health na to, pinag-uusapan na to ng ITF as early as 2016 or 17. So, this is isolation. We're talking about depression. Okay. Ito na yung sakit kasi of the 21st century. Okay. Very stressful na ang life ngayon, unlike siguro yung before. Okay. Dati kasi, para malaman mo kung anong nangyayari sa pamilya mo, matagal dumating yung sulat. Ngayon, real time. Okay. Diba? And that can cause their anxiety or stress. Yes. Diba? So ito, halimbawa, alam mo, yung ibang seafarers na merong CCTV camera sa bahay, they can access and they can see for real time. See what's going on sa family. And
medyo may effect yun. Kasi malayo ka, wala kang magawa. Stressful yun. Diba? So, it's difficult na somehow it helps, but it's difficult as well. And ito nga tong mental health na to is dapat kasi pagka among us, sinusuportahan natin isa't isa. Magkasama tayo sa barko, we support each other's mental health, physical well-being, mental well-being. How? Okay. Because makikita ko, halimbawa, si Lara, I know, masayahin siya and all. Then all of a sudden, makikita mo, bakit hindi na siya lumalabas ng cabin? May nararamdaman ba? So, kailangan yung hindi lang basta magkasama kayo. You have to be considerate and tingnan kung ano yung pinanggagalingan Opo. nung kasamahan mo. Kasi nga, yung iba, there are some na they commit, they harm themselves. Okay. Yung mga victims of piracy, I was able to handle about 4 of them, victims of piracy in Somalia, rather. They suffered from post-traumatic stress disorder. 4 sila, they were in captive for 2 years. Lahat ng klaseng pamalo, napukpok sa kanila. Torture, physical torture and mental torture. Yes. You know what? Pinapakausap doon ng mga Somali yung wife nila. If they're not going to ransom this amount, maririnig na lang sa kabilang linya ng asawa nila na parang umuungol dahil sinasaktan. So, nagsasuffer yung ating seafarer, yung kanyang family, because wala rin silang magawa. So, these are the, work hazards. And these work hazards causes, it causes our mental health or well-being na to get affected. So, ang hirap talaga ng trabaho ng seafarers. Pero, eto, nakikita naman natin na bata pala yung mga yan, nag-aaral pala ng college, pine-prepare na sila. Yes po. That's the reason why I still believe that the Filipino seafarers, ang marinong Pilipino, talagang one of the best and talagang world-class yan. Of course, ha? So, shout out again to all marinos of the Philippines. Lakasan lang natin ang ating loob. Okay, tibay ng damdamin, Opo. ng pangangatuan, ng pag-iisip. Yun po ay that's the total well-being that we want for our marino. Opo. So, yun nga po, isa sa mga talagang number 1 po na lalabanan nila is yung pagiging homesick. Yes. May mga parang tips Totoo po ba yun. tayo dyan na pwede nating i-remind sa kanila every time po na naglalaban yung kanilang homesickness on board po? Actually, para sa mga nagre-renew ng kontrata, okay, sanay na sila. Pero sa mga nag-uumpisa, yung bago, yun ang pinaka-critical. Kasi, yun yung first step mo na mahihiwalay sa pamilya, na kailangang malayo ka, tapos ito yung first time mo na iba. Swerte kung may kasama kang Pilipino, pero meron akong naging patient na nag-iisa lang siyang Pilipino at to the point na iniisip niya na pinagtutulungan siya, na nabubuli siya kasi puro ibang lahi yung mga kasamahan niya. So, there's always a first time, like me, there's always a first time here. Ayun. Pero ang kagandahan doon is matatag. Yung katatagan na meron dapat ang mga Filipino seafarers. When we talk of resilience, tawag dito kalakasan ng katawan
okay, yung kalooban natin ay handa, nagiging kapaki-pakinabang tayo sa ating mga pamilya, sa society, hindi lang sa pamilya. Okay, may kabuluhan din yung ginagawa nila, yung pagtatrabaho nila, at may kaagapay tayo na alam natin pag uwi natin, andyan ang ating pamilya, andyan ang ating mga kaibigan. So that is one of the core of our Filipino seafarers, yung katatagan. Yan ang talagang pinaghuhugutan natin ng ating mental well-being. Opo. And also, ma'am, marami po kaming tips na natutunan. Masalamat po. I believe po na parang isa rin po ba na nakakatulong. Syempre po, katatagan, kalakasan ng seafarer. Number 1 din po yung suporta na ibibigay ng pamilya. That's true. Iba yung suporta at assurance that okay, tayo dito. Don't worry about us. Don't worry about your children. Kaya, okay, importante rin yung katuwang nila sa buhay is bigyan din sila ng assurance na okay kami, magtrabaho ka lang na maayos dyan, okay kami, I can run the household, or okay, i-assure na nakakapag-ipon. Kasi yun din yung nagiging problema. Yes po. Iba rin it's a challenge also to keep a relationship na LDR. Although ngayon marami nang group chat, text messages, video calls, pwede na, mas madali na ngayon. Pero yun nga, yung mga katuwang at kapamilya ng mga seafarers, meron din tayong contribution sa kanilang mental health. So there are times na yung mga maliliit na bagay na hindi naman dapat pang sabihin para hindi mag-alala at ang ating seafarers, at kayang-kaya namang lutasin, then I think this would help our seafarers na hindi lang basta tatawag ka na you need more money, you need more budget, or nagkasakit si ganyan, ganyan. So stress yon. Stress yun sa seafarer. So, iiwasan natin yon. Again, umpisa po ng mga mental illness, nagsimula siya sa stress. Pag yung stress ay hindi mo na overcome, tuloy na yon. So, kailangan natin ng katatagan. So, yun lang. Gusto ko lang po i-highlight, no, sa ating tagapakinig kasi medyo nakarelate po ako doon na before, parang yung mga small po na mga issues na binabalita sa you warrior like 1,000 miles away from home. So, parang nakakapag sobrang worry po na minsan naisip ko na ang layo ko, wala naman akong magawa. Right. So, I think it helps po. If hindi naman po ganun siguro kalaki yung problema, wag na lang muna. Kasi let's put them into consideration. Opo. Okay, like kailangan tayo rin may ginagawa rin. Well, actually dapat tayo yung at the end at tayo rin naman ang makakagawa ng decision. It will help na hindi na okay, bibigyan ng dagdag na problema. Physical kasi yung kanilang natetest sila physically on board sa hirap ng trabaho, pag physical yung tapos nagkakaroon sa emotional and psychological na apektuhan dahil nga sa malayo, first and foremost, at sa mga dagdag na issues ng family. Opo. Yun po, may gusto pa po kang idagdag, Miss Rob? Regarding po. Okay. Huwag kalilimutan na pagtuunan ng pansin ang kalusugang pangkaisipan. And there is no health without mental health. Happy, Mental Health Month to all. So, stay healthy everybody. Thank you, Miss Rob. Yun po. So,
Meron po tayong telehealth contact details. Ito po ay amosoop.sh-telehealth@gmail.com. At ito po ay para sa mga on-board po natin mga seafarers. Pwede po tayo mag-email. At para naman po sa online appointment and for local online consultation, mag-email lamang po sa telehealth_mnl@amosoop.org. Meron din po tayong mga telephone numbers, 8527-8116, local 2119 and 2129, 82431758, 8732956, 82431759 at 87329416. Walang maiiwan kasama nyo kahit saan dahil pamilya tayo dito. Alagang Amoso. Sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan po, talagang napakaganda po ng ating topic for today. Muli maraming salamat Miss Rob. At i-promote lang po natin ulit sa ating mga miyembro ang ating Amosoop Contact Center. Operating hours po, pwede po kayong tumawag from 8 a.m. to 5 p.m. Philippine time po. May trunk line po tayo +632-8527-8491 hanggang 98. At syempre po, kahit wala po kayong landline, reachable po tayo. Maaaring po kayong tumawag using your mobile phones. We have Globe and Smart +6394579555345 at +6392043711496. And sa mga nakasubaybay po sa Facebook page, naka-flash po siya sa inyong screen. And of course, would like to invite po sa lahat to like and follow our Amosoop official Facebook page and Amosoop official Facebook group. Hindi lang din po kami, ma'am, kumukuha ng like and follows, but we do updates po talaga ng mga important announcements and ano po yung mga benefits natin, mga seafarers po. So, very important po that our members would like and follow po ang ating page. And of course, this will also be reposted on our page po yung ating talk today. And of course, since we will be celebrating the 64th anniversary of Amosoop on November 11, 2024. Kaya meron po tayong nilaunch na Amosoop Got Talent Photography Contest. So, with relate po sa ating theme today, our theme is Seafarer Wellness at Sea. Kaya ko po na-mention, ma'am, kanina yung basketball kasi may mga nag-submit po ng entries na mga naka-jersey sila. Tapos, nice. same jersey, I think nagpagawa sila. wow. And nagbabasketball po sila on board. So, may That's good, parang, that's I good. think half court lang po ata yun. But, it's really a good Nakakatulong photo. yun sa kanilang mental health, Opo. physical fitness. Yes, ma'am. So, yun po yung isa sa mga nag-submit ng entries. And, of course, submission of entries from October 10 to November 6. And we will announce the winners on November 11 po this year on our anniversary. And our cash prizes are, first prize po 20,000, second prize is 15,000, third prize po is 7,000 pesos po ito. Wow. And we have highly commended winners. Dalawa po sila with 1,500 pesos each. And of course, we also have Amosoop official YouTube channel. Please like po ang ating channel. Mag-subscribe po tayo. And we also have our website at www.amosoop.org. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Miss Susan Aizon, Erwin Peñano, Milo Sionela, Jay Arevalo at Jerome Toledo. At syempre po sa ating special guest na si Miss Robelyn Lumampao. Talagang maraming salamat po at marami po talaga tayong natutunan ngayong araw. At para po sa mga seafarers at sa mga pamilya po nila. Hanggang sa muli po, sa ngalan ni Miss Camille Simbulan, ako po si Lara Sanoan at ito po ang Alagang Amosoop. Thank you, Miss Lara. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amoso. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.